One Punch Man Chapter 234 at ang title nga nito ay Guardianship. Nagsimula ang chapter kung saan paalis nga ng Jodo etong si Bang, nagpaalam siya sa mga disciple niya para sa acupuncture session at dagdag niya pa si Starface daw muna ang in charge habang wala siya at nagpaalam na nga rin sa kanya ang mga disciple niya. At pag alis ni Bang, naisip nga rito ni Charanko na lately nga raw merong part-time job si Garo habang ang master naman nila napunta ng clinic. Finally meron na nga raw siyang oras para mag-relax at game time na nga raw ito. Pero nang maglalaro na nga siya mga tol, biglang hila sa kanya ni Starface. Training time na nga raw kaya tumayo na yung si Charanko. Number 2 disciple nga raw ito kaya magbigay ito ng halimbawa sa mga baguhan. Kat naman dito mga tol kung saan nasa biyahe nga sila Garo at bali nasa delivery service na nga siya nagtatrabaho. Nabigla nga siya dahil ang kasama niya pala na yan na driver na ang pangalan ay Shinya isa palang dating hero. Although maikling oras nga lang daw yun, tinanong ni Garo kung ano ba ang hero name nito. Sagot ni Shinya baka hindi raw siya ma-recognize ni Garo dahil ang hero name niya raw Mad Devil Yankee. Tumawa nga si Garo dyan mga tol dahil kilala niya nga raw yon. At meron nga rin daw hero name na Papillion 800 ang iba na rin ang trabaho. At talagang nabigla nga dyan mga tol si Shinya. Bali yung kwento kasi niya ni Mad Devil Yankee mga tol na-inspire nga siya ni Moomin Rider para maging isang hero. Pero na-involve nga siya sa hero gambling dahil kay Makoy at sa nanay niyang nasa ospital kung saan sa sugal nga na yun mga tol parang nandadaya nga sila dahil sa ibang hero nga ang ganap netong si Mad Devil Yankee at siya nga noon si Papillion 800 na nasa mababang rank at ang totoo niya ngang rank bilang Mad Devil Yankee mga tol nasa B class. Ginagawa nga nila yun para maging dehado ang hero sa laban dahil sa kung mas malakas nga sa C class ang disaster level ng isang monster talagang maraming pupusta sa monster. Pero ang mangyayari dahil sa B class yung totoong rank ng hero mananalo nga siya. So balidayaan nga yun sa pusta ng mga nagsusugal mga tol. Yun nga lang nung mga time na yun mga tol yung nakaharap niyang monster na si Shibarwawa mas malakas nga rin di gaya ng inaasahan nila. Matatalo na nga siya noon nang biglang dumating si Saitama at winasak ang monster at yun na nga siguro ang dahilan mga tol kung bakit wala na ngayon sa Hero Association yang si Mad Devil Yankee. Well dito napaisip nga si Shinya na parang alam nga ni Garo yung mga nangyari sa kanya. Kaya sabi niya nga dyan baka ibang tao raw ang iniisip niyang si Garo. Kaya tinanong na nga lang dyan ni Garo kung bakit ba talaga ito nag-quit. Kaya sabi niya nga dyan kaya raw siya sumali sa Hero Association para maging isang hero gaya ng iniidolo niya. Pero bago niya pa nga raw malaman yung trabaho ng pagiging isang hero talagang malayo sa mga gusto niya. At para bang hindi niya na raw kayang tignan sa mata ang ibang mga heroes. Singit naman dito ng kasama nila nakikinig nga raw siya sa usapan at siguro raw namumroblema lamang yang si Shinya sa pera at babae. Sagot ni Shinya hindi naman daw at sabi naman ni Garo hindi naman daw si Foreman ang lalaki na yan at nagalit nga ito sa kanya. Sabi naman dito ni Garo kay Shinya wag na nga raw yun pakaisipin, hindi niya nga raw alam yung buong kwento pero kung gusto pa nga raw nito bakit hindi na lamang ito bumalik sa Hero Association dahil sa siguradong mabibigla daw ito dahil merong mga tao na talagang nakikita yung mga paghihirap niya. Sabi naman dyan ang kasama nila wag nga raw pagkwitin ni Garo ang bago nilang kasama. At pagdaan nga ng truck nila dito nakasilip na ang mga kasama ni Suiryu. At bali sila nga yung mga Neo Heroes na inatasan at target nga nila si Garo. Tumawag ang mga ito kay Suiryu at sinabing okay na nga raw yung evacuation. At ang sinasakyan nga raw ni Hero Hunter umalis na. Sabi naman dyan ni Suiryu wala nga raw siyang gana sa ngayon kaya mga kasama niya na nga lang daw na yan ang bahala sa mission nilang yan. Pero parang ayaw nga pumayag ng mga kasama na yan ni Shiryu. Dito naman pinapakitang naglalakad nga si Bang at naisip niya nga na yung emerging function nga raw ngayon na tinatawag na Neo Heroes sinubukan nga raw na i-recruit siya pati na si Garo. Tumanggi nga raw sila pero ang mga ito nga raw ini-eliminate yung mga hero na hindi sumapi sa kanila. So parang alam na nga mga tol ni Bang ang ginagawa ng Neo Heroes at alam niya nga na target na ng mga ito ngayon si Garo at nasabi niya pa nga rito na hindi na nga raw dapat siya makikialam pero ang leader daw ng humahunting kay Garo ngayon si Shiryu at abo nga raw ito ni Suichu ng Void Fist. Talentado nga raw talaga ito pero talagang ayaw i-inherit ang dojo at gusto nga lang daw nitong magbulakbol pero ngayon kasali na nga ito sa Neo Heroes. At kat nga rito mga tol kung saan nagagalit nga ang mga tauhan ni Shiryu. Sabi nga nila dyan bakit in-appoint ng headquarters ang ganun klaseng leader. Gawin na nga lang daw nila ito at kunin nila lahat ng credit. At mula nga dyan nagbababa na nga sila Garo dito ng mga i-deliver nila at napakaraming box na patong-patong nga yung pinapasan dyan ni Garo. At bigla na nga lang dito mga tol na napansin niya na may mga tatama na nga sa kanya
kanyang bala. Makikitang sapul nga rito si Garo mga tol at biglang-bigla ang mga kasama niya. At dito itong tuwa ang mga Neo Heroes dahil sa trunk darts daw yung mga gamit nila at talagang kaya nga raw niyan ang mga napakalalaking mga halimaw. Pero dito mga tol, porma nga si Garo at yun pala nasalo niya nga lahat ng mga bala. At ang matindi pa nga dyan, hinagis niya pala pataas ang mga box at nasalo niya nga muli ang mga ito. Binaba niya nga muna ang mga box na yan sabay matinding intimidation ang pinakita ni Garo mga tol. Habang sinasabi niya nga na ano ba raw gulo ang ginagawa ng mga ito at kilala ba raw ng mga yan kung sino yung kinakalaban nila. Nanlilisik nga yung tingin ni Garo dito mga tol sa mga Neo Heroes na yan at makikita nga rito na talagang takot na takot nga ang mga yan kay Garo. Pero lalapit pa nga rin dito ang mga Neo Heroes na yan kay Garo. Pinigilan ng mga ito ni Shinya at tinatanong kung sino ba ang mga yan at nagpakilala nga ang mga ito na sila nga raw ang Neo Heroes. Isang violenting kriminal nga raw yang si Garo kaya layuan nga raw ito. Habang ito namang shishir yung mga tol pa-chill-chill nga lang habang binabasa yung profile ni Garo kung saan sinasabi nga dyan na nagtatrabaho nga raw ngayon si Garo bilang parte ng rehab program. At dito talagang sumugod nga ng sabay-sabay ang mga Neo Heroes at talagang kailangan daw nilang patumbahin yang si Garo. At makikita natin dito ang lakas ng battlesuit nila at umiilaw pa nga yung sa may kamao nila. Pero mula nga dyan ang babanat na nga sila mga tol may biglang sumulpot nga na napakalaking monster. At dito grabe nga ang takot ng mga Neo Heroes na yan mga tol sa napakalaking monster na yan. So imbis na si Garo mga tol ang bubugbog sa mga Neo Heroes na to mukhang monster nga ang makakalaban nila. Pero tingin ko ililigtas pa nga rin ni Garo ang mga Neo Heroes na to kahit ganun nga yung gustong gawin sa kanya. So bali yan nga lang kabuuan ng chapter na to mga tol. Kung nagustuhan nyo nga syempre huwag nyo kalimutan mag-iwan ng like dahil napakalaking tulong na yan para sa ating channel. At yun, maraming salamat sa inyong panonood at mag-iingat kayo palagi. Bagang!